po si Mrs. Sharon B. Eugenio. Ako po ngayon ang General Manager ng Mawanan Baloncanag Gadangao Farmers Irrigators Credit Cooperative na located po dito sa Purok 1, Baloncanag, Rizal, Cagayan. Nag-start po kami 2018, na-registered siya sa CDA October 1, 2018. Pero nagiging idle siya for 1 year. Naging operational lang siya noong 2019. But before po, bago siya naging kooperatiba, association muna siya. Irrigators Association siya. Na doon po siya nag-start sa project po ng DAR, ang RSP3, na nagkaroon po ng small water impounding po dito sa aming lugar, na kami po ay inatasan na nagme-maintain para dun sa project na yon. Nagkaroon po ng RSP3 po dito dahil po mostly ang aming komunidad ay mga ARBs. Ang aming mga member, ang mga pioneer na member namin dito is 100% ARB po sila lahat. Ako po si Mr. Bernard Bermudez Jr., chairman ng MBG. Maraming assistance ang natanggap ng aming kooperatiba, lalong-lalo na sa mga pangangailangan ng mga farmers. Before, we start from zero talaga. Lahat po ng mga documentation namin, that is all interim. Pero nagkaroon po ng magandang samahan ang aming mga opisyales, lalo ng aming chairman, together with our BODs, together with the management. Pinakita din namin na lahat ng mga project na binibigay sa amin is hindi lang po nabaliwala, kundi pinagyaman po ng aming kooperatiba. Sabi nga nila, hindi magiging ganito ang isang kooperatiba kung walang magandang camaraderie between officers, members, together with the agencies na nagbibigay ng mga assistance. At doon po ako masyadong heartfelt po, talagang very heartfelt po kami, yung support, yung mga commitment na binigay po ng DAR, sobrang pasasalamat. Kumbaga higit pa kasi hindi po nagiging ganito ang co-op namin na from zero nagiging milyones na rin po ang aming pera. Dumating po ang intervention sa amin year 2019. Yun po yung complete set ng vermi. Nagpo-provide po kami ng mga organic fertilizer through Vermicast. That is worth 650,000 with complete set po lahat yun. Kasali na po yung housing, pati na rin po yung mga component niya ng mga isang set ng hand tractor with complete implements at saka yung mga CapDev natin. Malaking tulong po yung capacity development na binibigay po ng Department of Agrarian po sa amin. Ang isa pong pagmamalaki ko po dito sa amin is yung camaraderie po namin. Kumbaga, andyan yung nabubuhay pa yung bayanihan system. Na kapag may mga minor repairs sa aming mga irrigation, kasi dyan kami nag-start, makita mo yung tulong-tulong ang bawat miyembro. Talagang pinanghihinayangan nila na yung mga project na binibigay ng ating gobyerno, lalo ng Department of Agrarian Reform, is kailangan masustain. Kasi yun ang kailangan ng isang kooperatiba, sustainability. Andyan yung kailangan two-way process, agsabat, nga kung natin Ilocano. Hanlang nga may sano, dikat kailangan agsinabat tayo amin. Doon din po ako nagpapasalamat sa Department of Agrarian Reform kasi hindi kami binitawan. From the very start, 2018 until now, na 2024, andyan pa rin sila na umaalalay. Sila po yung nag-pave ng way sa amin. They empowered us na magiging mas equipped, lalo na sa aming mga CapDev, doon po na hindi lang po farming lang, kundi even livelihood. Tinuturuan din po kami. Dito na po pumasok si FBS. 2019, first po na validation namin that time, hindi po kami na-qualify kasi hindi po ganito ang nakikita nyo pa sa MBG before. Very raw pa siya. Iisa pa lang ang building namin before, only the machinery shed. Kaya inulit po namin, 2021 ulit, nagkaroon ulit ng validation ang DAR together with ATI. Doon po kami nagkaroon ng chance na nabigyan ng pagkakataon na masali sa Farm Business School. During the Farm Business School, meron po kaming 30 participants na which is all ARBs. Na ang goal po nito is maturuan ang ating mga farmers na magiging entrepreneur. Kumbaga, hindi lang farming, kundi tinuturuan tayo ng ibang mga livelihood. At the same time, doon din itinuturo sa atin kung paano natin ma-manage ang ating kita
every crop. Na tinutulungan din tayo na magkaroon ng mga additional income. Farm Business School po, ito po ay nakikita ko malaking tulong na naman po sa mga farmer po dito sa Rizal. Dito nila malalaman ang mga bagong teknolohiya para magamit po sa kanilang farming. Hindi na po sila mag-aaral sa ibang lugar, kundi dito na mismo kung anong mga technology po na pwedeng ituro po sa kanila ng gobyerno ay nandito na po sa Rizal kasi magiging business school na po itong kooperatiba namin. Kapag ine-embrace natin ang ating pagiging farmer, tayo po yung pinakamayaman kasi wala pong mga professional, kundi tayo po ang nagpapakain sa ating mga lipunan, kumbaga. Wala po silang sariling lupa, pero meron pong galing sa DAR na list of contract na binibigay po sa mga ARB po sa amin dito. Ang laking tulong kay farmers. Doon ko po natutunan na ang DAR pala hindi lang legal regarding sa lupain, kundi andito din pala ang Program Beneficiaries Development Division na nag-a-assist ng mga kabuhayan sa ating mga ARBs. Doon po ako masyadong nagpapasalamat sa DAR, hindi lang po sa CABDEV. Kasi noon, start po ng aming kooperatiba, hindi po enough ang aming pera. Thankful na lang ako kasi andyan si DAR na nag-assist sa amin. Through the window ng e-Arise, binigyan po kami ng parang credit lines sa Land Bank of the Philippines. Yung leap namin from zero, parang doon po kami nagkaroon ng chance na nagkaroon ng maraming members nung alam din nila na ang kooperatiba namin is nagpapautang na. Nagkikater na po kami every season, abot na po kami ng 5 million in one crop. Ganon na po yung parang growth niya. At the same time po, sila po yung parang agency na nag-linkages na lahat po. From FBS, Farm Business School, na ano po muna, nagkaroon po ng another project na yun na po yung nagiging learning site in agriculture na po kami. Pero yun po, nag-start din po yun sa DAR through FBS. Hindi po kami nagiging LSA kung wala yung FBS na pre-provide ni DAR. Ang pinaka-mission po nun is magiging learning hub po ang aming kooperatiba. Upang sa ganon, mahikayat namin yung mga youth. What if andito na si LSA na yun po ang pinaka-aim ko kung bakit pinilit ko talaga na ma-certified kami as LSA para maengganyo yung mga youth. Ako nga po pala si James Kenneth Castro, sekretarya po ng MBG FICC o Mawanan, Balungkana, Gadangaw Farmers Irrigators Credit Cooperative. Ang masasabi ko lang po dito sa ating FBS, yung LSA po natin, Learning Site Agriculture, yung magiging impact po nito dahil ngayon sa bago pa kasi yung LSA po natin, hindi pa po natin gaanong nararamdaman kasi sa aming mga kooperatiba pa lang po yung kaalaman. Bale, kung magiging impact po nito sa ating community to the future, may ilalaan po natin yung mga makabagong kaalaman doon sa mga henerasyon pa na darating, lalo na doon sa ating mga farmers. May ituturo natin sa kanila yung mga tamang proseso, kagaya ng paggawa ng ating vermi, sa mga produkto ng may provide ng ating kooperatiba. Sana po sa darating pa na panahon, sana patuloy po ang suporta na binibigay nyo sa aming kooperatiba. Nag-provide po sila sa amin mga mechanization, yung mga post-harvest po natin. Meron ding provide sa amin ni DAR. Binigyan po kami ng ilan ng set na hand tractors with complete implements. Pati na rin po na meron na din po kaming four-wheel drive tractor na para po sa aming mga preparations sa aming mga taniman, sa aming mga rice and cornfield. Na mostly din ang magbe-benefit po doon is mga ARB po na member ng ating kooperatiba. Proud na po ako na from 36 members, nagiging 231 members na po tayo. 90% from that is ARBs po. Regarding po din sa mga female and male, konti lang po ang diferensya. Ang mensahe ko sa DAR ay malaki ang aking pasalamat sa mahal na kalihim ng Department of Agrarian Reform, lalong-lalo na si Secretary Conrado M. Estrella III. Ganun na rin po sa ating Regional Director na walang iba na si Sir Primo C. Lara at katuwang niya ang mga Provincial Agrarian Reform Program Officer 2
ng probinsya ng Cagayan, Paro Val M. Cristobal, at sa lahat ng bumubuo ng Department of Agrarian Reform sa buong lugar ng Pilipinas at Region 2. Maraming salamat po. Lalong-lalo na po sa ating mga dedikado at hindi matatawaran na pagsasakripisyo na palagi pong nandito sa aming lugar na nakamonitor, nagbibigay po ng inspirasyon, paghihikayat sa amin ng mga ARBO, lalo na sa ating mga ARBs, sa ating mga development facilitator, lahat po ng nasa ground, alam niyo po kung sino po kayo. Maraming salamat po.